Alright, so for today's video, ipapakita ko sa inyo yung features ng Chigi AIO5 Lite. But before we start, i-update din muna natin yung software nito. So hindi na maganda sa Chigi yung devices nila can be updated over the air. So kung may mga bagong features, they can roll it out. Kung baga kung ano yung features ng binili mong Chigi ngayon, pwedeng mas marami in the future. So ayan, may bagong update and ito yung mga kasama sa latest version. Update na natin. So ina-update ko to via Wi-Fi lang. Kukonect ka lang sa Wi-Fi nyo, then ayan, mada-download na yung firmware. Alright, so after mag-update ng software, mag-reboot lang yung device. Ayun, so pag-check natin ulit, already up-to-date na daw yung software. So all goods. Alright, so umpisahan natin sa main screen. So andito yung speed mo, speedometer, may compass, and yung TPMS. Ito naman yung time. Then this one, ito yung time ng ano yan, sunset and sunrise. Itong CarLink, yan naman yung either CarPlay or Android Auto. So ito yung Waze. And again, napaka-fluid, napaka-responsive ng screen. Yun yung talagang isa sa mga advantage ng Chigi. Yan naman yung Spotify. So laking bagay ito during rides. Kasi iba talaga yung nagsa-sound trip ka di ba? Habang nagmumotor. Then you have your phone, calls, messages, makikita mo dito. And pwede rin sa'yong basahin yung message mo. Maririnig mo na lang sa intercom mo. Ito yung mga apps. So tara, punta tayo sa settings naman. So unahin na natin tong display settings. So dito pwede mong i-adjust yung brightness, pero ako naka-auto lang. And touch tone, kung may tunog bawat tap nyo, ayun yung click sound. So ino-off ko lang yan. And meron ka rin tatlong options na parang wallpaper or background. So yung black, ito pakita ko sa inyo. Yun yung black. Then ito naman tong multicolored. Medyo bright, no? Then itong blue naman. Ito, medyo maganda rin to. Pero napaka-vibrant, no? Tsaka napaka-crisp talaga ng display ng Chigi. Tingnan nyo naman yan. So ito muna siguro gamitin natin. Sa storage naman, meron kang internal na 28GB and meron tong kasamang SD card na 128GB para to do sa video recording ng front and rear camera mo. For added features, so language, time, ito yung TPMS natin. And ang maganda sa TPMS natin, pwede ka mag-set ng LPA or low pressure value and HPA high pressure value. So ibig sabihin nun, pag yung tire pressure ko is bumaba sa lower value na 23.1, mag-a-alarm na siya. And pag lumagpas naman sa higher value na 36.3, same thing, mag-a-alarm din pag overinflated. Alright, headset, automatic na naman yan pag nakakonect na yung intercom mo sa mobile phone mo. RC or remote control, kasi pwede ka rin maglagay dito ng Chigi remote control para pwede mo nang kontrolin sa handlebar mismo yung functions. GPS, and ito yung pinaka-favorite ko talaga, yung blind spot detection, BSD. Voice alarm, ito yung beeping sound kung merong sasakyan sa blind spot mo. I-on natin. And yung calibration line para din makita mo yung blind spot mo. Pero in-off ko naman yan Pero kung gusto mo lang makita sa rear camera, pwede rin. Pakita ko sa inyo. I-on natin. Yung nasa yellow na yon, yan yung blind spot mo. So kung merong sasakyan dyan, magti-trigger yung BSD. Sensitivity ng BSD mo, standard or high. Then yung speed settings naman, 0, 20, 30, or 50. So ito yung kung kailan magti-trigger yung BSD. So nung una kong kuha to, nilagay ko sa 0. Kaso pag traffic, syempre nakatigil ka lang. Obviously maraming sasakyan sa sa blind spot mo. So tunog ng tunog. Trigger ng trigger yung BSD. Kaya nilipat ko sa 20 para at least bago mag-trigger yung BSD, umaandar ka. Ito namang display rear camera when alarming. Bagong update to So nung bagong kuha natin to, nakalagay dito, display rear camera when decreasing speed. So ngayon ko lang nakita to, bago lang to sa bagong feature. Meaning pag nag-activate yung BSD mo, automatic magte-turn on din yung rear camera. Galing, no? Yan, of course may tutorial din dito.
Itong down is kung gusto mong i-download yung footage mo. So, i-connect mo lang yung phone mo via Wi-Fi. Ito yung Wi-Fi, ito yung password. And pwede mo lang i-download yung footage sa phone mo. So, i-try natin. Alright, so ganun lang kadaling mag-download ng footage, no? Hindi nyo na kailangan mag-connect pa sa computer. And then lastly, pwede kayo mamili kung kilometers or mile, temperature unit, and may rest reminder din dito. So kung naglo-long ride kayo from time to time, ipaprompt kayo siguro ni Chigi na mag-coffee break or tumigil muna. Meron din tayong 4 na physical buttons sa likod. Ito yung home, then we have CarPlay, then yung video or yung camera, then turn off screen. So kung gusto nyo pumuntang CarPlay, pwedeng dito sa CarLink. Or pwede rin dito. Yung again, yung second button CarPlay yun. Pag nag-ride kasi ako, mas nagagamit ko yung physical buttons para hindi ko kailangan alisin yung mata ko sa harapan. Ganito yung camera. Then kung nag-ride ka naman, tapos na iilang ka na meron sa harapan mong screen, pwede mo i-turn off. Pero kahit naka-off yung screen, working pa rin lahat ng functions yan. Nag-record pa rin yan and everything. Kung naka-navigation ka, nandiyan pa rin yan. Then press mo lang ulit, turn it back on. So let's go sa video. Sa video, merong option na kung gusto mong naka-overlay. Like for example, naka-front camera ka, naka-overlay pa rin yung rear camera. Pag yung rear view naman ng nasa main, ang naka-overlay naman yung front. And pwede rin walang overlay. Yan, front and rear. For the camera settings naman, resolution 1080p. Siyempre, doon tayo sa highest. Itong fuzz naman, fuzz out. Ito yung kung gusto mo may overlay sa recording. Ino-off ko lang yan para pagdating sa recording, yung front and rear, yun lang talaga, walang overlay na kasama. Video length, ito yung sa loop. So, ang interval ng bawat video file is 3 minutes. Data overlay, so yung videos mo will have yung time, yung speed mo, and yung coordinates since may GPS tong unit na to. Mirror mode, syempre naka-mirror yung likod lang. Itong C-lock or collision lock, if something happens and wag naman sana, ilalock nyo yung video na yon. Parking monitor naman, so for example, nakapark ka sa mall, may na-detect na vibration. Ang gagawin ni Chigi is magre-record siya sa front and rear ng 60 seconds para, kung may nakasagi man sa harap likod, makikita sa camera. And may mic settings din because meron din built-in mic tong Chigi. Recording indicator light, yung red na nandito pag nagre-record. Kung ayaw nyo may ganun, pwede nyo i-turn off. Alright. Okay. Alright, so kita nyo kung gaano ka-effective yung blind spot detection. Ang galing, no? Pakita ko rin pala kung anong itsura ng TPMS sensor. Yan yung sa likod, ito naman yung sa harapan. And dito ko pala nilagay yung front camera para tago yung wire. Linis tingnan no? And dito naman nakapwesto yung rear camera. Saktong-sakto lang din. And very sturdy and stable din yung mount, made out of CNC. And gustong-gusto ko yung sobrang linis na installation sa likod. Tingnan yung cables. Parang stock yung itsura no? So that's it. Kung meron pa kayong mga tanong about Chigi, please PM me lang sa Facebook page ko or leave a comment down below. Sagutin natin yan. And kung gusto nyo rin palang magpakabit ng Chigi, again, PM nyo ako para matulungan ko kayo makakuha ng good deal from Chigi Philippines. So thanks for watching. Always ride safe. Peace out.